Noli Me Tangere, Kabanata 52. Magandang buhay! Maligayang panonood dito sa Signaturang Filipino YouTube channel. Sa araw na ito ay tatalakayin natin ang Kabanata 52 ng nobelang Noli Me Tangere. At kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutan i-subscribe ang Signaturang Filipino YouTube channel at pindutin ang notification bell button nang sa ganon ay updated kayo sa mga bagong aralin na aking i-upload 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. At sa videong ito ay tatalakayin natin ang mga sumusunod na kaalaman. Una, ang mga talasalitaan. Ito ang mga piling salita at kahulugan at halimbawang pangungusap na matatagpuan sa pangyayari ng kabanata. Pangalawa, ang mga tauhan. Mga pangunahing tauhan sa nobela at ang papel na ginampanan nila sa kabanata. Pangatlo, ang mahalagang pangyayari. Ang wastong pagkasunod-sunod ng mahalagang pangyayari sa kabanata. Ito na mismo ang buod ng kabanata. Pang-apat, ang mga isyong nangingibabaw, ang paglalahad ng isyo na nangingibabaw sa kabanata at ang implikasyon nito. At mga gabay na tanong, ang mga sagot sa gabay na tanong upang higit na maunawaan ang nilalaman ng kabanata. At ngayon ay puntahan natin ang mga talasalitaan. Unang salita, nagkubli, ibig sabihin nagtago. Halimbawa, nagkubli ang 3 anino sa mga mayayabong na halaman sa gilid ng pader ng sementeryo ng San Diego. Pangalawa, paanas, ibig sabihin pabulong. Halimbawang pangungusap, may 3 anino na paanas na nag-uusap sa pintuan ng sementeryo. Itinanong ng isa kung nakausap na si Elias. Pangatlong salita, sapilitan, ibig sabihin pinipwersa o may pwersa. Halimbawang pangungusap, ayon sa isang anino, hindi maaari maging sapilitan ang pagsusugal ng isang patay. Pang-apat, nagpapahiwatig, ibig sabihin nagpakita o senyales. Halimbawang pangungusap, malamig ang ihip ng hangin na nagpapahiwatig ng pagdating ng buwan ng Disyembre. At panglima, tumutugaygay, ibig sabihin sumusubaybay o sumusunod. Halimbawang pangungusap, nagtago ang isang anino at saka hinintay na mawala ang mga tumutugaygay sa kanya. At ngayon ay kilalanin natin ang mga tauhan sa kabanata. Unang tauhan, si Elias, ang isa sa mga anino na may kausap sa sementeryo. Lucas, ang kausap ni Elias. At ang 3 anino, ang mga aninong nagkukubli sa may sementeryo. At ang mga nabanggit na tauhan, si Crisostomo Ibarra, ang kura, ang sakristan mayor at mga gwardiya sibil. At ngayon ay puntahan natin ang buod ng Kabanata 52 ng Noli Me Tangere. Ang pamagat ay barahan ng mga patay. Mahalagang pangyayari. Una, madilim ang gabi at nagkukubli ang buwan sa ulap. Malamig ang ihip ng hangin na nagpapahiwatig ng pagdating ng buwan ng Disyembre. Nangangalaglag ang mga tuyong dahon at napapalis ang alikabok sa makipot na daang patungo ng sementeryo. Pangalawa, may 3 anino na paanas na nag-uusap sa pintuan ng sementeryo. Itinanong ng isa kung nakausap na si Elias. Pangatlo, may isa pang aninong dumarating na namamaybay sa bakod at naaninag ang mga ito. Huminto sa paglalakad ang anino at tiniyak na walang sumusunod. Ngunit sinabi nito na tila sinusundan siya ng mga gwardiya sibil. Pang-apat, agad na umalis na ang 3 anino at naiwan ang pinakahuling aninong dumating. Nagkubli ito at saka hinintay kung sino ang darating na tumutugaygay sa kanya. Pang-5, dumating ang isang anino. Paanas na nagwikang, nahuli ata ako ng dating. Tinanong ng anino kung anong ginagawa ng unang anino sa lugar na iyon. Sinagot naman ito na hinihintay nito ang 8 ng gabi upang makipaglaro ng barahan ng mga patay. Umaambon kaya naghahanap sila ng masisilungang nitso. Pang-6, nagkaroon ng saglit na katahimikan sa pagitan ng 2 anino. Pumasok sila sa loob ng sementeryo at nakakita sila ng nitso na mapaglalaruan. Inalis ng isa ang salakot at inilabas ang sombrero. Ang isa naman ay nagkiskis ng posporo. Lumantad sa liwanag ang mukha ni Elias at Lucas.
Natalo ni Lucas sa paglalaro ng baraha si Elias at sinabihan nito na maaari nang makaalis si Elias. Lumakad ng palayo si Elias at nilamon ng dilim. 8 ng gabi at tumugtog na ang simbahan para sa oras ng kaluluwa. 2 gwardiya sibil ang naglalakad at pinaghahanap si Elias. Nakasalubong ng mga ito si Lucas na kalalabas pa lamang ng sementeryo. Napagsino ng 2 gwardiya sibil na hindi si Elias ang lalaki sapagkat may peklat ito sa mukha. Si Elias ay wala. Tinanong ng mga sibil si Lucas kung nakita ba nito si Elias. Sinabi ni Lucas na hindi niya kilala kung sino ang tinutukoy ng mga sibil. Tinulak palayo ng mga sibil si Lucas at mabilis na tumakbo ito saka naman pagdating ni Elias na nasabat din ng mga sibil at dinala siya para kilalanin. Tinanong ng mga sibil kung saan siya pupunta at ang sagot ni Elias, "Hinahabol ko si Elias dahil sinuntok niya ang aking kapatid. Siya ang lalaking may peklat sa mukha." Mabilis na binitiwan ng 2 gwardiya sibil ang totoong Elias para habulin si Lucas patungong simbahan. Ang wakas ng buod ng Kabanata 52. At ngayon ay puntahan natin ang mga isyong nangingibabaw sa kabanata, isyong panlipunan. Sa kabanatang ito ay pinapakita ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose P. Rizal ang pamahiin ng mga ninuno natin noon na sa kasalukuyan ay ginagawa pa rin. Katulad halimbawa ng paniniwala na naglalaro umano ang mga patay ng baraha kapag tumutugtog ng kampana sa ganap na 8 ng gabi. Isa pang isyong pampamahalaan. Sa kabanatang ito ay pinapakita rin ang mga lihim na pag-uusap o pag-aalsa na ginagawa ng mga Pilipino noon laban sa mga Kastila. Ang hindi makatarungang pagmamaltrato ng mga Kastila noon sa ating mga kababayan ang nag-udyok sa kanila upang lumaban ang mga Pilipino. Sa kasalukuyan, laganap pa rin ang pag-aalsa laban sa pamahalaan. May iba't ibang dahilan ng ating mga kababayan kung bakit sila nag-aalsa. May kanya-kanyang prinsipyo at layunin ang bawat pangkat at ang bawat isa sa kanila. Ang iba ay para lang din sa personal na interes at hindi para sa ikabubuti ng karamihan. At ngayon ay puntahan natin ang mga gabay na tanong at sagot. Unang katanungan, ano-ano ang naging usap-usapan ng mga naunang 3 anino tungkol kay Crisostomo Ybarra? Ang sagot, pinag-uusapan nila ang kabutihang nagawa ni Crisostomo sa kanila kaya nais nilang tulungan itong makapaghiganti sa ginawa ng kura. Ang isang anino ay gawin ng pagsasalakay bilang pagtanaw ng utang na loob kay Ybarra dahil ipinagamot nito sa Maynila ang asawang may sakit. Pinag-usapan din nila na iniligtas ni Ybarra si Elias kaya inaasahan nila na mapabilang si Elias sa kanilang pangkat. Pangalawang tanong, nalalaman ba ni Crisostomo Ybarra ang plano ng mga anino sa salakay? Ang sagot, hindi. Dahil ang isang anino na dumating na kinausap ang 3 anino ay ang nag-utos sa kanya ang sakristan mayor sa kumbento. Pangatlo, sinong anino ang nag-utos na isigaw ang pangalan ni Crisostomo Ybarra sa gabi ng pagsalakay? Ang sagot, siya ay si Lucas. Pang-apat, paano nalansi ni Elias ang mga gwardiya sibil? Sagot, nalansi o nalinlang ni Elias ang mga gwardiya sibil na magkunwari itong hinahabol niya umano ang isang lalaking nagngangalang Elias na may peklat sa mukha dahil sinuntok nito ang kanyang kapatid. At yun ay walang iba kundi si Lucas, kaya binitiwan ng mga sibil ang totoong Elias at hinabol si Lucas. At dito nagwawakas ang ating aralin tungkol sa Kabanata 52 ng Noli Me Tangere. Muli, huwag kalimutang i-subscribe ang Asignaturang Filipino para sa karagdagang kaalaman. Maraming salamat po.